Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga nito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Isaias 30:18. Sa matyagang paghihintay sa biyaya ng Panginoon, Panginoon lamang matatamo ang kasaganaan. Ito ang sinasabi. At dahil dito, maghihintay ang Panginoon upang siya'y maging mapagbiyaya sa inyo. At kaya magbubunyi siya na siya'y magdadalang habag sa inyo, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kahatulan. Mapapalad yaong lahat na nangaghihintay sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli kami sa iyong harapan upang papurihan ka, pasalamatan ka sa isang gabing nadaan sa aming buhay na kami iyong pinatulog. Binigyan mo kami ng magandang kapahingahan sa buong magdamag. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa araw na ito, sa bagong araw ng linggo, Lunes, at kami, O Diyos, ay magsipasok sa aming mga trabaho, sa aming pag-aaral, sa aming pagtuturo. Panginoon, dalangin ko ay igabayan mo kami. Ingatan mo kami, Panginoon, lalong-lalo na sa sobrang init sa panahon ngayon. Ingatan mo ang mga matatanda, ang mga bata, ang may mga sakit, Panginoon, upang hindi sila, Panginoon, mapahamak sa sobrang init ng panahon. Panginoong Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, O Diyos. Pagalingin at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman ito. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa lansangan, ang mga tricycle driver, ang mga naglilinis ng daan, ang mga traffic enforcer, na sobrang init sa panahon, ay sila po'y ingatan mo. Huwag mo silang ipahintulot sa anumang kapahamakan, Panginoon, dahil sa sobrang init. Gayon din po ang mga naghahanap buhay na mga karpintero, na gumagawa ng mga bahay, ng mga building, na sila ingatan mo sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang pagkakarpintero, O Diyos. Huwag mo silang ipahintulot na mapahamak sila, O Diyos. Bagkus sila po iyong ingatan, tulungan, upang hindi sila mapahamak. Kaya din po, Panginoon, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nag-uopisina. Patuloy mo po silang bigyan ng karunungan, O Diyos. Bigyan mo sila ng kalakasan, karunungan na magtrabaho ng tapat para sa inyo, Panginoon, hindi sa aming kapwa. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga leaders ng aming bansa. Magmula sa presidente hanggang sa pinakamababang posisyon ng barangay, na sila po'y ingatan mo
Bigyan mo sila ng karunungang makadiyos upang sila ay maglingkod sa kapwa na may pagmamahal, hindi po man sariling kapakanan. Lord, ikaw po ang nakakaalam sa lahat ng mga iniisip namin, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa. Kaya dalangin ko, O Diyos, naway pagkaloob mo sa kanila ang banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay gumagawa ng mabuti sa kapwa, Panginoon. Panginoon, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga kababayan na naghahanap buhay sa ibang bansa o tinatawag naming mga OFW. Ingatan mo sila, Panginoon, sa paghahanap buhay sa Saudi Arabia, sa Middle East, sa Amerika, sa Inglaterra. Lord, lahat ng Pilipino sa mundo na naghahanap buhay, Panginoon, para sa kanilang pamilya, ay patuloy mo po silang gabayan. Ingatan. Huwag mo pahintulot na mapahamak sila sa kanilang mga trabaho. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Sinasabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat ang biyaya na kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y magkaroon ng sinuman sa ating relasyon sa Diyos ay ang kanyang biyaya sa atin. Nagsimula ang biyaya ng Diyos sa Hardin ng Eden nang pumatay ang Diyos ng isang hayop upang takpan ang kasalanan ni na Adan at Eva. Ito po'y matatagpuan sa Genesis 3:21. Maaari niyang patayin sila pagkatapos nilang sumuway. Ngunit sa halip na puksain sila, nagpasya siya na gumawa ng paraan upang maituwid ang kanilang relasyon sa Kanya. Ang biyaya ay nagpatuloy sa buong lumang tipan na itatag ng Diyos ang paghahandog ng dugo ng mga hayop bilang pampalubag loob sa kanyang puot sa mga kasalanan ng tao. Hindi ang dugo ng mga hayop ang naglilinis sa mga makasalanan, kundi ang biyaya ng Diyos ang dahilan ng kanyang pagpapatawad sa mga nagtiwala sa Kanya. Inumpisahan ni Apostol Pablo ang marami sa kanyang mga sulat sa mga salitang, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ang nagpasimula ng biyaya at mula sa Kanya nagmumula ang lahat ng biyaya. Tuwing Visitation Sunday, mga kaibigan, wala akong ginawa kundi magintay sa baba kung may bibisita ba sa akin o wala. Minsan, kahit feel ko, wala na talagang dadalaw sa akin. Nag-aantay pa rin ako. Nai-enjoy ko yung scene ng yung mga ka-brothers and sisters ko na nakikita ko yung family nila. Ito naman, ako lumalapit at kamusta rin. Minsan nakakainggit. Pero alam nyo ba, may pinapahiwatig ang Panginoon sa atin, mga kaibigan.
habang pinagnilay-nilayan ko ito. Pag nagdarasal pala tayo, mga kaibigan ko, mahalaga na hindi tayo magmukmuk kapag hindi na ibigay sa atin ng Panginoon ang hinihiling natin. Mahalaga pala yun, na hindi tayo magmukmuk. Naway patuloy pa rin tayong manalangin at magtiwala sa Diyos. Sa tingin ko nga ito ang sagot kung bakit hindi natin naintindihan ang iba na may matinding devotion sa panalangin. Ito kasi ay hindi lang pakikipag-usap sa ating Panginoong Hesus, kundi ito ay ang relasyon natin sa ating Panginoon. O, di ba? Kapag tayo may relasyon sa ating Ama, lagi tayong nakikipag-usap. Kausapin natin ang ating magulang, di ba? Ganon din tayo sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Kung ang relasyon natin sa ating Panginoon ay malapit, lagi tayong nakikipag-usap sa Kanya sa pamagitan ng ating mga pananalangin. Gayon din siya. Nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa pamagitan ng Kanyang mga salita, ang Biblia. Kaya mga kaibigan ko, huwag tayong magsawa na manalangin at magbasa ng Kanyang mga salita upang bigyan niya tayo ng mga biyaya na makalangit. Hindi man ito biyayang pinansyal, pero biyayang kalakasan na patuloy na pinagkaloob niya sa atin. Ang biyayang pag-iingat niya sa atin habang tayo bumabiyahe sa daan. Kaya mga kaibigan ko, kailangan natin magpatuloy. Magpatuloy sa pagtitiwala, sa pananalangin, sa ating Panginoong Jesucristo. Ikaw ba kaibigan? Ikaw ba kaibigan na may nakikinig ngayon? Mag-aantay ka rin ba? O baka naman, hindi mo na maaantay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, kami po ay patuloy na nananalangin, sumasamba sa iyo. Dahil alam namin, Panginoon, na ang ating relasyon ay malapit sa isa't isa. Kaya bilang mga anak mo, Panginoon, ay karapat-dapat lang kami ang makipag-usap sa iyo sa pamagitan ng aming mga pananalangin. At salamat, Panginoon, kahit tumutugong ka sa aming mga pakikipag-usap sa pamagitan ng iyong mga salita, ang Biblia, na siya nagsasabi sa amin ng mabuting balita. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong ipinanalangin ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat sa mga panganib, ika'y ililigtas, kaibigan. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat sa angkaman naroroon, ika'y iingatan. Di ka maano kahit na kailanman. Amen.